Carview buddies! So now we're back here at Toyota Silang with Ma'am Ann. So Ma'am Ann, pwede po kayo magpakilala sa viewers para ma-invite niyo po sila dito sa inyong showroom. Hello Car Buddies! Ako ulit ang nagbabalik, Senior Marketing Professional of Toyota Silang, Ann Formentera. We are open here Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. We are open for test drive, of course, and t-shirt natin nandito rin. Baka may mga luma na kayong sasakyan. Sa ngayon, gusto namin napakilala ang nagbabalik na ating new generation Tamaraw. Ang bagong makakasama natin, kasosyo, kapartner, magiging kasangga natin sa mga negosyo natin. We are introducing the new generation Tamaraw. So Car Buddies, if you have inquiries and to know more details, you can contact them sa kanilang contact details. I-flash na lang namin sa screen. So before we start this vlog, don't forget to like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Carview PH, and hit the notification bell so you'll be notified whenever I upload a new video. So ma'am, pwede na po ba kayo mag-start? Of course, ma'am, pwede. So let's go! Let's go! It's been a while since last time na nakapag-vlog kami here sa Toyota Silang. So special thanks again kay Ma'am Ann Formentera, one of Toyota Silang top sales executive here, and her manager, Ma'am Hanelet, for inviting us to review their fleet. So this is the 2025 Toyota Tamaraw. As you can see guys, ang dami talagang tao dito dahil nga today, general public viewing ng kanilang Tamaraw Caravan. So to those who are born in 1970s and 1980s, sa mga tito and tita natin dyan, napakasikat talaga noon ng ating Tamaraw FX as one of the first MPV here in the Philippines. The first generation of the Toyota Tamaraw was first sold here in our country in 1981. It was then followed by a powerful version, the Tamaraw FX passenger wagon in 1993, and the less boxy naman yung ating Tamaraw Revo in 1997. It is available in diesel and gas variants, and mas sumikat talaga siya guys nung naging multi-passenger na siya, point-to-point and air-conditioned taxi na ngayon kilala na natin as UV Express. So way before guys, nagkwento rin pala sa akin si Daddy na nung nag-aaral pa siya sa Manila, Cavite from Loton, yung sinasakyan niya is Tamaraw FX din, so 45 pesos. Pero kayo ba, ano yung kwentong Tamaraw FX nyo? Comment down below. So as the time goes by, mas nagiging strict talaga sila sa emission standards na nag-cause para mag-stop yung production nila in 2005. And pinalitan rin nila ito dun sa Avanza and Innova as a Toyota's new budget people hauler. Fast forward in February 2024, the Toyota Philippines has announced that they will revive the iconic model and i-assemble nila yon sa Toyota Santa Rosa. So yung mga nasa likod natin guys is mga demo unit lang siya made from Thailand, and yung date pala na i-assemble yung sa atin naman yung sa Philippines is mga 3rd or 4th quarter ngayong taon. It has the same platform as the Toyota Hilux, and tinatawag din siyang Toyota Hilux Champ, pero we will be simply calling it the Toyota Tamaraw. It is now categorized as a commercial vehicle, so mas malaki siya sa Light Ace, and same price lang sila ng mga Toyota Hilux fleet. With the price of 1 million to 1.3 million, well, hindi pa naman yun yung official price, but there's a possibility na ma-discontinue yung ating Hilux fleet. Then magiging personal private pickup na lang siya, and ito yung papalit bilang commercial vehicle. So there are two available variants, which are the short wheelbase, yung gasoline engine natin, and yung kanyang wheelbase is 2,750mm. So same lang siya ng wheelbase ng Innova. And yung long wheelbase naman natin na diesel type engine, and ang wheelbase niya naman is 3,085mm. Na same sa new generation Hilux. So meron din pala tayong available na tatlong body configuration. So first, meron tayo dito nasa likod natin yung FX body type. Yung nasa right side naman is yung ating drop side, and yung pang third is yung aluminum van. So nagka-customize rin sila ng body types na kung ano yung need ng business nyo and kung anong prefer nyo. So yung mga example nun ay mga food cart, and yung sa ambulance, patrol, tapos yung tatlo na sinabi ko,
Yan, pwedeng-pwede kahit anong kailangan nyo. So, kontakin nyo lang si Miss Ann. Ilalagay namin yung contact information. To be specific, meron tayong FX utility van or yung may FB body na 800 kilograms payload. So, meron siyang long wheel base and short wheel base. And second, yung aluminum van natin, 2 passengers payload niya naman is 1,000 kilograms. So, meron siyang short wheel base and long wheel base. So, parehas yun, 5-speed manual transmission. And yung third, yung drop side na 2 passengers payload naman ay 1,100 kilograms na available siya sa tatlo, which are the short wheelbase standard 5-speed manual transmission, low wheelbase standard 5-speed manual transmission, and yung low wheelbase naman nating high na top of the line na 6-speed automatic transmission. So ngayon naman, punta natin si Ate Darlene para malaman natin kung ano yung mga engine ng Tamaraw natin. Just like Zara said, its engine is available as gas or diesel. Same as nakagawian nating Tamaraw FX noong 90s. Simulan natin dito sa long wheelbase. So meron tayong dalawang long wheelbase. First is the long wheelbase low 2.4 liter 2G FTV turbo diesel engine na same sa engine ng Hilux 4x2, capable of 150 PS and 343 Nm, mated to a 5-speed manual transmission. And second, long wheelbase drop side high, same engine but has 6-speed automatic transmission, capable of 150 PS and 400 Nm ABS module. Meron din tayong short wheelbase na 2.0 liter 1TR FE gas engine, same as a gas engine ng Innova, capable of 139 PS and 183 Nm, mated to a 5-speed manual transmission. So car bodies, yun yung short wheelbase gas engine ay papakita sa atin mamaya ni Sarah. So both engines are tested and reliable, rear wheel drive. For fuel tank capacity, 55 liters for gas and 70 liters for diesel. So if you plan to do long delivery distance, opt to choose the diesel variant. Its vehicle warranty is 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. Simulan natin yung exterior nitong ating long wheelbase drop side low. Car bodies, itong nasa harap natin is the long wheelbase drop side low. So for the lights, yung ating headlight and turn signal light is all halogen, pati yung ating park lights. Meron din tayong variant called the drop side high, wherein yung kanyang mga ilaw is naka-LED na and meron siyang DRL. Dito sa front guys, meron tayong huge matte black na grills with matte black Toyota logo. Sa baba, meron tayong 3-piece na bumper. So kung makikita nyo, meron tayong 1, 2, 3, and meron siyang mga tornilyo. So just in case mabangga kayo, for example, nabangga tong part na to, ito lang yung papalitan nyo or ipapa-repair nyo. Car bodies, looking at its front fascia, it's very boxy and edgy, no? Para siyang Land Cruiser or mukha na rin siyang pang off-road. Medyo mababa rin siya and meron tayo doong pole type na retractable antenna katulad nung ating sa cab na FX. So yung cab niya same na same nung ating short wheelbase. Meron din tayong dalawang towing hook sa ilalim. Tingnan naman natin yung side profile. Dito naman sa side, simulan natin sa gulong guys. So meron tayong 195 by R14 and naka-steel rims na siya guys. Pero doon sa ating drop side high, yun ang natatanging merong mugs tapos 16 inches. So meron na din tayo ditong over fender. Medyo mababa nga lang siya pero nakakaangas din tignan. Then yung ating side mirror, katulad siya nung nasa Innova or katulad siya nung side mirror ng Innova, wala nga lang siyang turn signal light kasi nandito yung turn signal light nitong ating drop side low. Dito sa unahan, meron tayong disc brake, sa likod, drum brake. For the suspension naman, meron tayong double wishbone dito sa unahan. Sa likod naman is slip springs. For the door handle guys, ayan, pag ganito siya, nasa gilid, it's in color matte black. And, charan! Charis. Mababa lang siya guys, as you can see, mas matangkad pa ako. Pero kasi naka-heels ako. And wala na siyang step board kasi nga mababa lang. Sara na natin guys, si Sarah na magpapaliwanag dito. Ito naman car bodies yung ating bed. So lahat to, yung tatlong ganito pwedeng ibaba. Kaya nga drop side eh. Huwag kayo iiyak. Meron tayo ditong tie-down hooks. Parang sports bar na ganito.
So, pwedeng kapitan yan. And meron din tayong window doon na maliit para hindi mahirap umatras ang ating driver. And then, ito nga pala, mabibili nyo siya guys na plain lang. Kayo nang bahala sa decals kung anong gusto nyong ilagay na design. For example, John Lloyd's Piggery. Oh, yeah. Kung ano man negosyo nyo, pwede nyong ipa-customize at ilagay yung logo nyo sa body nitong ating drop side. And then, meron din tayo ditong stepboard. Parang stepboard siya. Charis. Hindi tayo aakyat. And then, yung ating fuel cap, ayan, nakalagay, diesel siya. Dahil nga ito ay diesel. Wala man tayong over fender dito sa likod, meron naman tayong mudguard. Doon naman tayo sa likod. As expected guys, yung ating mga lights dito sa likod ay halogen lang. So meron tayong tail light, brake light, and turn signal light na all halogen. And meron din tayong mga rubber stopper dito guys para kapag binababa natin tong mga sides ay hindi tatama sa ilaw. So subukan natin siyang buksan. Ayan. Yung loob guys is naka-painted lang siya, wala siyang bed liner. So all good lang naman yun para sa mga commercial vehicle na ganito. Sara na natin ulit. Yung ating spare tire ay nasa ilalim and same size na siya nung ating mga nakakabit na gulong. Punta naman tayo kay Sarah para ipakita sa atin yung FX style. So, thank you, Ate Darlene. So, ngayon guys, nakita nyo naman yung exterior ng drop side Tamaraw natin dito sa left side, which is naka long wheelbase and diesel engine na siya. Well, dito naman sa right side natin is yung FX Tamaraw and same lang sila dun sa cab sa exterior. Pero dito sa atin is naka short wheelbase na tayo tapos gasoline engine. So, dito pala sa FX body style natin guys, same lang sila ng tires and even yung mechanical dito sa ilalim is same lang. Mas mahaba lang tong drop side natin pero mas mataas naman tong FX body type. And yung fuel cap pala natin dito guys is may cover kasi dito sa drop side natin is wala, naka-expose lang siya. So, tara, punta muna tayo dito sa side. So, yun nga, magkaiba sila ng decals and dito meron tayong stopper kasi yung door natin dito may nabubuksan siya parehas. So, para iwas na rin tumama if ever na may makakatabi tayong kotse. So, yung ating ilaw dito, expected na natin na halogen siya. Same lang doon sa drop side. And meron na rin tayong stepboard kasi nga mataas tong FX body type natin. So, pasok na tayo sa loob. Kagaya doon sa drop side, guys, meron din tayo dito sa FX body natin na dalawang version. So, yung long wheelbase and yung short wheelbase. So, sa short wheelbase natin, buksan lang natin yung pinto. Ang kasya pala dito guys is 10 tao. So, as you can see, napakalaki nung distance dito. So, if ever na, yun nga, gagawin nyo siyang commuter or yun nga, pamasada sa daan, well, hindi mauuntog if ever na may uupo. So, akit tayo. If ever na may uupo, may bababa, napakalayo nung space. So, 5 flat person ako and yan, ang laki nung space ko dito. And yun, painted yung ating metal flooring. And meron na rin tayo ditong grab handle if ever na mabilis magpatakbo yung driver. So, yun nga, sa short wheelbase nga, kagaya ng sinabi ko guys, is 10 yung pwedeng umupo dito na tao. If naka-long base naman tayo, 12 yung pwedeng umupo dito, plus 2 dun sa harap. So guys, yung upuan pala natin dito is vinyl siya. And yun nga, super comfy pa rin naman. And 50-50 folding siya. So if ever na gusto nyo mag-mix ng cargo and yung mga uupo dito, pwede kasi itong apat na to is 50-50. So napakaganda nun dahil hindi porket inangat nyo siya is lahat na yan naangat kasi depende na lang kung ano yung kailanganin or meron pa kayong mailalagay ditong madaming gamit. So dito guys, meron pa rin naman tayong aircon. So malamig pa rin kasi may sariling aircon unlike dun sa iba na dun na mismo galing sa cab. And yun, meron ditong butas para if ever na gusto mo kausapin yung driver, mas easy na lang siya kausapin. Tapos meron tayo ditong ilaw guys. So halogen lang siya. And that's all for the FX body. So punta naman tayo sa cab niya guys. So guys, ito pala yung door panel ng driver seat natin. So all black plastic. And ito, meron tayong hawakan if ever bubuksan, edi sasara. Very practical and convenient kasi may lagayan din siya. Wala lang tayo dito makikitang bottle holder. So, yung ating bukasan sa windows is naka-manual na tayo. While doon naman sa mga higher variant, meron siyang powered windows tsaka powered side mirrors. Pero it is okay kasi normally naman ganito talaga yung nakasanayan before. So, pasok na tayo guys.
Yung seats pala natin dito is naka-leather seats na tayo. So, color black kasi dun sa likod is naka-gray vinyl na tayo. So, yung pagka-leather niya is hindi siya masyadong foamy kasi manipis lang siya. And hindi siya na-i-slide. So, reclined lang. So, if ever na i-recline natin siya paharap, makikita nyo yung tools dito sa likod. So, dyan nakalagay. And pwede natin siya i-recline na ganito. So, meron pala tayo dito sa dashboard na 2 speakers. And yun nga, kagaya sabi ni Ate Darlene, wala tayong assist grip. So, may butas naman dito and abang. So, pwede kayo magpalagay if ever na gusto nyo and kailangan nyo talaga. So, dito meron na tayong aircon vents. Tapos, ang mga buttons lang natin dito or di kaya pwede nating i-pull is yung sa hood natin. Ito. So, moving on sa steering wheel, guys, ito palang lower variant natin is same design dun sa Vios. Well, dun sa higher variant naman natin is same siya sa design ng Hilux. So, dito wala tayong buttons. May Toyota logo tayo na naka-chrome. So, ang ating headlight dito at ang ating wiper is both manual. And if ever na gusto nyo siyang i-tilt and telescopic, tilt lang yung pwede natin gawin sa kanya. So, check naman natin kung ano yung tunog ng horn ng FX Tamaraw natin. So, ayan, napakalakas. Siguro lahat ng tao tumingin dito. So, as a driver ng unit na to and as a passenger, kasi compared sa other vehicles, and yung na-review ko na Light Ace, napaka-comfortable talaga gawa yung engine natin is nasa hood. Kahit long drive pa yan, hindi ka maiinitan. Pagdating naman sa gauge natin, guys, meron tayo ditong analog speedometer. Dito naman yung odometer natin na maliit sa gitna. And meron tayong abang, pero ang nakalagay dyan is Toyota Hilux. So, demo unit lang naman to. So, hopefully, sa actual unit nila is malagyan nila ng tachometer dahil effective yon lalo na manual tong ating FX Tamaraw. Meron tayo ditong napakalaking visor. So, eto, napakalaki rin talaga ng ating card holder. Parang kasya nata dito yellow pad. So, parang document holder na rin siya. And yun, mas kita nyo dito sa side nito yung abang para sa assist grip. And yung ating map light here is halogen. And meron na rin tayong manual rear view mirror. Ngayon ko lang din napansin na pwede pala yung wala yung visor sa passenger seat. Pero good thing kasi may abang. So if ever na, yun nga, laging may nakaupo dito, bili na lang kayo sa Toyota or sa other marketplace. So yung dashboard pala natin dito, guys, is hard plastic. And yung design niya dito sa rotary vents and yung sa ating infotainment is similar design sa Land Cruiser 70 series. So kapag lower variant tayo, meron tayo ditong 2D na meron kasamang auxiliary USB port tsaka Bluetooth. Well, doon naman sa higher variant is 7 inches touchscreen infotainment na may kasamang Android Auto and Apple CarPlay. So here, meron tayong open glove box and ayan, napakalaki ng space. And dito rin sa taas niya is meron tayong lagayan. So napaka-convenient talaga ng ating Tamaraw FX here. Yung passenger seat pala natin dito, guys, is hindi siya nare-recline. So fixed lang siya. And dito sa harap natin, yung sa passenger and sa driver seat is yun nga, dalawa lang talaga yung pwedeng umupo. Pero kita nyo naman na naka-extended to. So if ever na may bata and may matanda, pwede pa rin naman dyan. Pero siguro hirap na sila umupo. So meron na rin tayong manual handbrake. And yung ating shifter here is also manual. And meron tayong 2 cup holders. Tsaka may small pace tayo dito. And may abang tayo dito. Tapos ito is for our cool rotary aircon. And yung fan natin. Tapos dito, guys, is wala na tayong USB port. So, ang meron lang tayo is 12-volt socket. So, if ever gusto nyo mag-charge, convert nyo na lang siya. Then, here, meron tayong hazard, tsaka yung ating Toyota logo. Ang safety features pala dito sa ating lower variant na FX Tamaraw is itong seatbelt lang natin. So, dun naman sa higher variant is meron siyang kasamang ABS and EBD. And meron na rin siyang airbags, tsaka seatbelt. So, yun, dapat maging cautious kayo if ever na magdadrive kayo kasi syempre, iba na rin kapag nagmamaneho talaga. So, be safe. So, if ever naghahanap kayo ng commercial vehicle, pwede nyo i-consider tong FX Tamaraw body type natin. Dahil comfortable siya and modern looking. So, comment down below or di kaya kontakin nyo na lang si Ma'am Ann. I-flash lang namin yung contact information niya if ever na gusto nyo siyang inquire. So, ngayon, balik na tayo kay Ate Darlene. So, tara! Since wala sila ditong long wheelbase drop side high, ipapakita ko na lang siya dito. So, ito siya, guys. As you can see, katulad nung sinabi ko kanina, naka-mugs na siya, na 16 inches. And kung mapapansin nyo, yung grill natin, nahati na sa dalawa. Yung kasing ating drop side low, isang diretso lang siya na matte black. Pero ito, may hati na siya, taas, baba, and meron tayong body color
dito sa unahan. Another distinct feature is naka-LED na yung lights niya and meron na siyang DRLs. So that's it. Tawagin na natin si Sarah. Hi guys! I-add ko lang kay Ate Darlene dahil ako yung nag-vlog ng interior. So dito sa ating interior is meron na tayong 7 inches na touchscreen na infotainment. And yun nga, meron na tayong tatlong safety features, yung airbag, yung ABS with EBD, tsaka yung seatbelt. So naka-powered na rin pala yung windows, tsaka yung side mirrors. Car buddies, that conclude our review of the newest generation of Tamaraw. I hope nakatulong kami sa inyo, especially sa mga business owners dyan who are looking to have a commercial vehicle. And super thankful po ulit kami sa Toyota Silang, kay Ma'am Ann and kay Ma'am Hanilet dahil nga in-invite na kami dito para ma-feature agad sa inyo guys and ma-upload yung mga bago talagang labas ng Tamaraw. And yun, nabusog kami kanina sa buffet dahil before kami mag-vlog is kumain muna kami dito. Yes, thank you so much po! So if ever na may katanungan kayo, i-flash na lang namin yung contact information ni Ma'am Ann Formentera or di kaya pumunta na lang kayo dito sa Toyota Silang and hanapin niyo siya. Before we end this vlog, don't forget to like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, CarView PH, and hit the notification bell so you'll be notified whenever we upload a new video. So see you on our next Videos! Bye! Anong kwento ng Tamaraw? Anong kwentong Tamaraw Express? So there are two available variants, which are the first. Yung energy. Mataas na pataas. Na gas engine. Rato mo. Isa pa. Sarap mo. Paano ko isasara nandun? Okay. Hindi na bulol. Pero doon sa ating drive, paano? Paano siya buksan? Pero na-stuck ako. Oh no! Oh no! Help! Ano, masisira na talaga yung wheels ko. Hindi siya donut. So what advantage ng FX bag? What advantage? Ano nga? What? One! RPM. Bilis.